Isang pangarap na abot kamay na sana, biglang naglaho sa isang iglap. Mula sa naglalagablab na court ng palarong pambansa sa Mindanao hanggang sa asul na jersey ng Ateneo Blue Eagles sa Maynila, ang 19 na taong gulang na si Rene Clert Bobet Baterbonia ay itinuturing na susunod na haligi ng Philippine basketball. Ngunit nitong nagdaang Lunes, June 8, 2026, ang kanyang paglipad bilang isang agila ay maagang nagwakas. Isang trahedya sa baybayin ng Dipakulaw, Aurora ang kumuha sa kanyang buhay, kasama ang kanyang kapwa-atleta na si Divine Adili. Bago sumakay ng eroplano patungong Manila, noong June 4, naging viral ang video at mga larawan kung saan umiiyak na hinatid si Rene ng kanyang ina sa paliparan. Mahigpit ang naging yakap ng mag-ina bilang paghahanda sa 5 taon na planong pananatili ni Rene sa Maynila upang mag-aral at maglaro. Ayon sa kanyang mga coach, nag-iwan pa si Rene ng mensahe na hindi muna siya babalik ng Davao sa loob ng 5 taon dahil determinado itong mag-ipon para maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Pero bago ang lahat, balikan muna natin kung sino si Rene Clert Baterbonia. Umas kilala ng kanyang mga mahal sa buhay bilang Bobet. Sa taas na 6 na talampakan at 4 na pulgada, siya ang naging hari sa ilalim ng ring. Tubong Talacogon, Agusan del Sur. Binuhat niya ang Davao Region o Davra Eagles para makuha ang kanilang makasaysayang kauna-unahang gintong medalya noong palarong pambansa 2025 kung saan siya rin ang hinirang na most valuable player. Ipinaglaban din niya ang bandila ng Pilipinas sa ASEAN Schools Games sa Brunei kung saan nakasungkit sila ng ginto. At nitong katatapos lang na May, muli niyang pinatunayan ang kanyang gilas sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur kung saan nakuha nila ang silver medal. Dahil sa kanyang pambihirang talento, hindi nakapagtataka na mapansin siya ng mga malalaking universidad. Ilang araw bago ang insidente, noong June 4, lumipad si Baterbonia patungong Manila para opisyal na mag-commit at magsimulang mag-ensayo sa ilalim ng prestihiyosong Ateneo de Manila University Blue Eagles. Inaasahan sana siyang magpapasiklab sa UAAP Season 89. Ayon sa kanyang mga malalapit na kaibigan, si Bobet ay inaasahang breadwinner ng kanyang pamilya. Ang bawat pawis at talbog ng bola ay para sa kinabukasan ng kanyang mga magulang. Ngunit tila ba may pahiwatig ang mga huling salita na iniwan ni Baterbonia sa kanyang social media account. Noong May 30, sa huling araw ng palarong pambansa, nagpost si Bobet ng kanyang pasasalamat. Isang mensahe na ngayon binabasa ng libu-libong Pilipino. Ayon sa ulat, ang kanyang pasasalamat sa karanasang dala ng palarong pambansa at pagrepresenta sa Davao Region. Ang kanyang makahulugang huling linya, "This is Rene Clert Baterbonia, jersey number 2 of Davra Eagles is signing off. Thank you for everything," ay nagsilbing malungkot na paalam. Kasalukuyang nasa team building activity ang Ateneo Men's Basketball Team sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora. Layunin ng aktibidad na patatagin ang samahan ng kupunan. Ayon sa ulat ng pulisya, lumangoy si Baterbonia kasama ang kanyang kapwa manlalaro na si Divine Adili at isa pang teammate. Habang nasa dagat, sinalubong sila ng malakas na agos o undercurrent. Alas 5:45 ng hapon nang makatanggap ng emergency call ang Dipakulaw Police. Mabilis na rumisponde ang mga otoridad at residente para sa search and rescue operation. Naihatid sa Aurora Memorial Hospital sina Baterbonia at Adili, kung saan sinubukan ang lahat ng paraan upang sila ay maisalba. Gayunpaman, idiniklara silang dead on arrival ng doktor. Sa edad na 19, ang puso ng Bisaya Giant ay tuluyang huminto sa pagtibok. Ang balitang ito ay tulad ng isang malakas na kidlat na gumulantang sa buong bansa. Agad na nagpaabot ng kanilang pakikiramay ang buong komunidad ng Ateneo de Manila University, maging ang UAAP at Samahang Basketball ng Pilipinas. Labis din ang pagdadalamhati ng DepEd Davao City Division sa pagkawala ng isa sa kanilang pinakamahusay na kinatawan. Gayunpaman, sa likod ng mga panalangin, hindi maiwasan ng publiko at ng ilang mga netizen na magtanong, ito ba ay isang purong aksidente o may kakulangan ba sa mga ipinatupad na safety measures sa gitna ng team building activity ng universidad?
May mga panawagan na ngayon para sa isang malalimang investigasyon upang matukoy kung may naging kapabayaan ba ang pamunuan ng kupunan o ang resort. Lalo na't buhay ng dalawang kabataang may maningning na kinabukasan sana ang nawala. Ang kwento ni Rene Clerc Baterbonia ay isang paalala kung gaano kabilis magbago ang takbo ng buhay sa isang araw. Ikaw ang hari ng court. Sa susunod na araw, ikaw ay isa na lamang magandang alaala. Kaya mga kaibigan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, isubscribe nyo na ang Boxbull TV. Maraming pong salamat sa panonood.